Naku po, Carlos Yulo niligwak ng isang kumpanya. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At kung di pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaandang. Hit nyo rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. At pabisita na rin po yung ating bagong channel na Insan Ruikis Reaction. Muli po ako inyong lingkod, Tagapanood TV. At welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Simulan naman natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Alam nyo ba na napakaraming ang nasayang kay Carlos Yulo dahil ang kanyang mga pera o ang mga incentives na nakuha niya ay pwedeng magtriple. Pero dahil nga sa naging issue about sa kanyang family at sa pagsagot-sagot ni Chloe at niya sa social media, especially ang girlfriend, ay nagkaroon nga ito ng negative feedback, lalong-lalo na sa magaganda sana ang endorsement na magkakaroon itong si Carlos Yulo. Yes, may mga incentives at mukhang nasa 130 million na higit na yan at sa napakarami pang ibinigay na mga pabuya kay Carlos Yulo. Pero hindi maikakaila na ilang porsyento ng sana ay makukuha niya na papremyo. Lalong-lalo na yung pagkuha bilang endorser, may kontrata yan na pwedeng-pwede pang dumoble o tumibre nga ang kita nitong si Carlos. Pero nawala na nga ito. Well, bali-balita ngayon ng isang komento ng isang netizen. Narito po ang kanyang naging kwento. Tunay nga ba na marami talagang nawala kay Carlos Yulo? Kwento ng isang netizen, yung anak ko medyo mataas ang posisyon sa isang company na sana kukunin nila si Carlos as endorser. Pero ligwak siya. Grabe ang debate ng online meeting nila, parang isa o dalawa lang ang kakampi ni Kaloy. Nakikimarites lang po. Matapos kunin ng Milo bilang ambassador, ay isa na naman ngang endorsement ang nakuha nitong si EJ Obiena. Kung di tayo nagkakamali, ito po ay isang malaking land house o parang ito po ay mga villages. EJ Obiena, palaki ng palaki ang endorsement, siya ang new face ng Ayala Vermosa Sports Hub. EJ Obiena, training hard and reaching new heights at Ayala Vermosa Sports Hub and Athletes House. So, siya na po ang bagong muka o endorser nito. Kaya naman maraming nagsasabing mga netizen na mali talaga ang pagsagot ni Chloe sa lahat ng ipinupukol kay Carlos. Kung nanahimik lamang daw ito, ay si Carlos ang magbe-benefit. Pero hindi. Si Chloe ang nagbe-benefit ng lahat ng spotlight na ngayon ay tila inagaw niya nga daw kay Carlos. Ang naiwan kay Carlos ay puro negatibo. The more na ipinagtatanggol niya itong si Carlos, ay the more na nagiging negative ang nasabi nga pong 2 times gold Olympic. Yun lang mga tagapanood, sayang na sayang naman yun, naligwak pa siya sa isang kumpanya. Dagdag na rin po sana yun sa kikitain niya habang wala pa yung palaro o yung panibagong Olympics o yung sasalihan niyang mga bagong kompetisyon. Sayang na sayang po talaga yun mga tagapanood. Well, ganyan din po ako dati nung nasa malaking kumpanya din ako. Talagang pinag-uusapan doon yung mga kukunin talaga na mag-i-endorse. Naalala ko pa noon, si Christian Bautista, kinuha namin yun dahil napakagaling na singer at napakabuting tao. Talagang kung ang mga kumpanya, tumitingin po yan sa ugali at personalidad. Ang talagang nakasira po kay mga tagapanood, itong si Chloe. Tama po yun na dapat nanahimik na lang po si Chloe at hindi na sumabat sa anumang mga interview ni Carlos Yulo at hinayaan niya na lang po kasi away pamilya yan eh. Mas mainam pa po sana na ginawa ni Chloe. Gaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi dito sa akin channel na gumawa po siya ng way para pag-ayusin yung dalawang panig. Diba? Yung pamilya ni Kaloy at si Kaloy po mismo. At hindi siya nakikisaw-saw mga tagapanood. Pinakita niya na ganun eh. Kaya lang parang kinuha niya yung spotlight eh. Siya yung nakasentro sa lahat. Siya po yung kumontrol sa lahat. Ano pong nangyari? Unti-unting nawawalan si Kaloy. Pero hindi naman po lahat. Yun nga lang po, sayang din po yun eh.
'di ba? Kung makuha siyang endorser doon at tapos nawala pa siya sa Milo, 'di ba? Nakuha si ano, yung Obiena. Magaling na bata rin naman po kasi yun at nakita nila na parang family oriented talaga at hindi siya away sa pamilya niya. Wala tayong magagawa diyan mga tagapanood. Ginusto ni Carlos 'yan. Gusto niya si Chloe pangatawanan, gusto niyang ipagtanggol kaya kung ano man yung kalalabasan sa ginawa niya, harapin niya na lang po. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.